Bakit maraming tao ang mukhang matalino sa paningin ng mundo, pero unti-unting nawawasak ang buhay dahil sa kakulangan ng tunay na karunungan? Bakit habang lumalalim ang kaalaman ng tao, ay mas dumarami rin ang pusong nalalayo sa Diyos at sa katotohanan? Paano ang isang simpleng ugali ay kayang magdala ng kapahamakan kahit puno ng pera, talento at tagumpay ang isang tao? Maraming nilalang ang marunong magsalita, ngunit hirap makinig sa payo ng Panginoon. Kaya nauuwi sa pagsisisi at matinding pagdurusa ang bawat maling hakbang. Kapag sarado ang puso sa banal na aral, kahit gaano pa kataas ang narating ng isang tao, ay nananatiling hungkag ang kanyang kaluluwa at kapayapaan. Proverbs 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Malinaw ang mensahe ng talatang galing sa Biblia na nagsasabing nagsisimula ang tunay na karunungan sa paggalang at pagsunod sa Panginoon. Kapag minamaliit ng isang nilalang ang payo ng Diyos, unti-unting dumidilim ang direksyon ng kanyang pamumuhay kahit marami siyang alam tungkol sa mundo. Hindi sapat ang talino kung wala namang kababaang loob na tanggapin ang tamang gabay mula sa langit, dahil ang pusong mapagmataas ay madaling malinlang ng kasalanan. Maraming pagkakataon na akala ng tao ay tama ang kanyang ginagawa, pero dahan-dahang inilalayo pala siya noon sa biyaya, kapayapaan at tunay na kaligtasan. Kapansin-pansin sa panahon ngayon na parami ang nabubuhay ayon sa sariling kagustuhan habang binabaliwala ang mga banal na paalala ng Panginoon. Unti-unting nawawala ang kahinhinan, paggalang, katapatan at pagmamahal sa kapwa dahil mas inuuna ng karamihan ng pride, galit at makamundong kasiyahan. Kapag walang karunungang nagmumula sa Diyos, madaling mapasok ng inggit, panlalamang at matitinding tukso ang puso ng isang tao. Madalas na nagiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya, pagkasira ng relasyon, at pagkawala ng kapayapaan ang simpleng paglayo sa banal na katotohanan. Habang pinipili ng marami ang pansamantalang ligaya, mas lalo namang nababaon sa lungkot at panghihinayang ang kanilang kalooban pagdating ng panahon. Ecclesiastes 7 verse 12. Wisdom preserves those who have it. Napakalalim ng kahulugan ng bersikulong galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong nagsisilbing proteksyon ng tao ang banal na karunungan laban sa kapahamakan ng buhay. Kapag marunong kumilala ang isang nilalang sa Diyos, nagiging maingat siya sa salita, kilos, pakikitungo at mga desisyong ginagawa araw-araw. Hindi madaling malinlang ng kasamaan ang pusong may takot sa Panginoon dahil ginagabayan siya ng liwanag ng katotohanan sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Mas nagiging matatag din ang pananampalataya ng isang tao kapag inuunawa niya ang mga aral na nakasulat sa Biblia kaysa sa makamundong opinyon ng paligid. Maraming ugali ang tila normal lamang sa paningin ng karamihan, pero tahimik palang sumisira sa relasyon ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Una, pinipilit na siya lagi ang tama. Mahirap turuan ang taong mas pinipiling manaig ang sariling paniniwala kaysa makinig sa mabuting payo na nanggagaling sa kanyang paligid. Kahit malinaw na nagdudulot na ng problema ang kanyang mga desisyon, ay patuloy pa rin niyang ipinaglalaban ng mali dahil ayaw niyang mapahiya o mapagsabihan. Unti-unting nababalot ng kayabangan ang kanyang puso hanggang sa mawalan na siya ng kakayahang tumanggap ng katotohanan na makapagbabago sana ng kanyang buhay. Madaling masira ang samahan kapag laging gusto ng isang nilalang na siya lamang ang masunod sa bawat usapan at sitwasyon. Habang tumatagal, mas nagiging malayo rin siya sa kapayapaan dahil ang pusong mapagmataas ay kadalasang puno ng galit, pagtatalo at sama ng loob. Proverbs 12 verse 15. The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Napakalakas ng mensaheng dala ng talatang galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong ang taong kulang sa karunungan ay naniniwalang tama siya kahit malinaw ng mali ang kanyang tinatahak na direksyon. Marunong tumanggap ng payo ang pusong may takot sa Panginoon dahil nauunawaan niyang hindi lahat ng kanyang iniisip ay palaging tama. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pag-amin sa pagkakamali dahil mas malaking kahihiyan ang patuloy na pamumuhay sa maling gawain. Kapag marunong yumuko ang isang tao sa harapan ng katotohanan, mas nagiging magaan ang kanyang pakikitungo sa kapwa at mas lumalalim ang kanyang pananampalataya. Banal na karunungan ang nagtuturo sa tao na makinig muna
bago magsalita upang maiwasan ang kapahamakan at pagsisisi. Kapansin-pansin na maraming relasyon ang nasisira dahil lamang sa matigas na pag-iisip at kawalan ng pagpapakumbaba. Kaunting hindi pagkakaunawaan ay lumalaki dahil walang gustong magpakumbaba at umamin sa sariling pagkukulang. Madalas na nauuwi sa malamig na samahan, ang tahanang walang marunong makinig at umunawa sa damdamin ng iba. Puno ng tensyon ang paligid kapag ang isang nilalang ay palaging naghahanap ng paraan upang patunayan na siya lamang ang tama. Habang lumalalim ang pride sa puso ng tao, mas lalo rin siyang nahihirapang marinig ang tinig ng Panginoon na nagtutuwid sa kanyang landas. James 1 verse 19, "Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry." Napakahalaga ng paalalang galing sa Biblia sapagkat tinuturuan ng bawat nilalang na maging mahinahon bago magbitaw ng salita o emosyon. Hindi nasusukat sa lakas ng boses ang tunay na karunungan, kundi sa kakayahang makinig ng may kababaang loob at pag-unawa. Pinagpapala ng Diyos ang pusong marunong tumanggap ng correction dahil mas madaling baguhin ang taong marunong magpakumbaba. Kapag kontrolado ng isang tao ang kanyang dila at damdamin, mas nagiging maayos ang kanyang relasyon sa pamilya, kaibigan at kapwa. Mapayapang pamumuhay ang bunga ng pusong handang tumanggap ng katotohanan kahit masakit pakinggan sa umpisa. Pangalawa, mahilig manghusga ng kapwa. Mabilis makakita ng pagkakamali ng iba, ang taong kulang sa karunungan, ngunit hirap namang silipin ang sariling pagkukulang na matagal nang sumisira sa kanyang pagkatao. Bawat kilos ng kanyang kapwa ay pinupunasan niya ng negatibong kahulugan, kahit wala naman siyang alam sa tunay na pinagdadaanan ng mga taong kanyang kinukutya. Madaling magsalita ng masasakit na salita ang pusong walang sapat na pag-unawa dahil hindi nito nararamdaman ang sakit na maaaring idulot ng mapanakit na pananalita. Unti-unting nawawala ang habag at kabutihan kapag nasanay ang isang nilalang na husgahan ang paligid batay lamang sa nakikita ng kanyang mga mata. Kapag palaging mali ng iba ang nakikita ng tao, dahan-dahan ding dumidilim ang kanyang pananaw hanggang mawalan siya ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Matthew 7 verse 1, "Judge not that you be not judged." Napakalinaw ng babalang nakasulat sa Biblia dahil ipinapakita nitong walang sinuman ang may karapatang umasta na parang perpekto habang pinapababa ang pagkatao ng iba. Hindi alam ng tao ang buong kwento ng bawat nilalang, kaya delikadong bumuo agad ng masamang konklusyon laban sa kapwa. Maraming puso ang nasasaktan dahil sa mga salitang binitiwan ng walang pag-iingat at malasakit sa damdamin ng iba. Mahalaga sa Panginoon ang pusong maunawain, sapagkat ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa panghuhusga kundi sa kabutihang loob at pagmamahal. Kapag natutong umiwas ang isang tao sa mapanirang pananalita, mas nagiging payapa ang kanyang relasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Napakaraming pagkakaibigan ang nasira dahil sa tsismis, maling akala at masasamang salitang ipinasa mula sa isang bibig papunta sa iba. Minsan ay nagiging dahilan ng matinding lungkot ang simpleng panghuhusga, lalo na kapag walang pagkakataong maipagtanggol ng isang nilalang ang kanyang sarili. Hindi nakikita ng mapanghusgang tao na habang sinisiraan niya ang kapwa, ay unti-unti rin niyang winawasak ang sariling dangal at kabutihang asal. Kapag puno ng negatibong pagtingin ang puso, nawawala ang kakayahang makita ang kabutihan at pagbabago sa buhay ng ibang tao. Habang lumalalim ang ganitong gawain, mas nagiging malamig din ang kanyang pakikitungo hanggang mawalan ng tunay na malasakit sa paligid. Romans 2 verse 1, "You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself." Malalim ang kahulugan ng bersikulong galing sa Biblia dahil pinapaalala nitong walang taong malinis sa kasalanan upang maliitin ang kapwa niyang nagkakamali rin. Pare-pareho lamang na nangangailangan ng awa, gabay at kapatawaran ng Panginoon ang bawat nilalang sa mundong ito. Hindi kalugod-lugod sa Diyos ang pusong mapagmataas na laging naghahanap ng kapintasan ng iba, habang binabalewala ang sariling kahinaan. Mas dakila sa paningin ng langit ang marunong umunawa kaysa sa taong sanay manira at mangutya ng kapwa. Pangatlo, hindi marunong tumulong sa nangangailangan.
Mabigat sa paningin ng Panginoon ang pusong walang malasakit sa kapwa, lalo na kapag may kakayahan namang tumulong. Maraming tao ang mas gumastos para sa sariling kasiyahan. Magiging marami at kapag nasanay ang isang nilalang na puro sarili lamang ang pag-isip, unti-unti rin ang naman ang layong damdamin sa mga nawawala ang tunay na tiwala at titigan kapag mas pinapagandaan ang isang pagsakit. Hindi nasusunod sa kanyang Proverbs 21 verse 13. Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Napakabigat ng paalalang nakasulat sa Biblia dahil malinaw nitong ipinapakita na may kapalit ang kawalan ng awa sa mga taong dumaraan sa matinding pagsubok. Kapag pinipili ng isang tao na ipagsawalang bahala ang paghihirap ng kanyang kapwa, dahan-dahan ding nawawala ang pagpapalang dapat sana ay kanyang tinatanggap. Mahalaga sa Diyos ang pusong marunong dumamay sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa at hindi lamang sa salita. Hindi kailangan ng malaking kayamanan upang makatulong dahil kahit simpleng pagdamay, pagkain o mabuting salita ay malaking bagay na sa taong sugatan ang damdamin. Habag at malasakit ang ilan sa pinakamagandang katangiang dapat taglayin ng bawat nilalang na may takot sa Panginoon. Kapansin-pansin na maraming tao ang nagiging manhid sa pagdurusa ng iba dahil nasanay na silang unahin ang sariling kagustuhan at kapakanan. Minsan ay mas pinipili pang kutyain ang naghihirap kaysa abutan ng tulong at pag-unawa na makapagpapagaan sana ng kanilang pinapasan. Unti-unting nawawala ang pagkakaisa sa komunidad kapag namamayani ang pagiging makasarili at kawalan ng malasakit sa kapwa. Puno ng lungkot ang mundong walang pakialam sa umiiyak, nagugutom, o nawawala ng pag-asa dahil sa mabibigat na problema sa buhay. Habang tumitigas ang damdamin ng tao, mas lalo rin siyang lumalayo sa pusong maawain na nais makita ng Panginoon. Galatians 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Napakaganda ng mensaheng dala ng bersikulong galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong hindi dapat pabayaan ng tao ang kanyang kapwa na mag-isa sa panahon ng pagsubok. Mas gumagaan ang bigat ng buhay kapag may taong handang makinig, dumamay, at magbigay ng kahit kaunting tulong sa oras ng pangangailangan. Hindi man kayang solusyonan ng isang nilalang ang lahat ng problema ng mundo, malaking bagay pa rin ang pusong marunong umalalay sa naghihirap. Pinagpapala ng Diyos ang taong bukas palad at marunong magbahagi dahil ang kabutihan ay laging may magandang bunga sa tamang panahon. Pang-apat, madaling magalit at hindi marunong magpigil ng damdamin. Mapanganib ang pusong laging pinapairal ang init ng ulo dahil maraming buhay at relasyon ang nasisira sa isang iglap dahil lamang sa bugso ng emosyon. Kaunting pagkakamali ng kapwa ay agad niyang sinasabayan ng sigaw, masasakit na salita at matinding galit na nakakasugat ng damdamin ng iba. Kapag nasanay ang isang nilalang na laging galit ang nangingibabaw sa kanyang pagkatao, unti-unti ring nawawala ang kapayapaan sa kanyang paligid. Madalas na nagiging dahilan ng pagsisisi ang mga salitang nabibitawan. Habang puno ng matinding emosyon ang isip at puso ng tao, hindi kailanman nagdadala ng mabuting bunga ang ugaling hindi marunong magtimpi dahil kadalasan ay sakit at pagkawasak lamang ang kapalit nito. Proverbs 14 verse 29. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Napakalinaw ng mensaheng dala ng talatang galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong ang taong marunong magpigil ng damdamin ay may malalim na pag-unawa at karunungan. Hindi kahinaan ang pagiging mahinahon sapagkat mas malaking lakas ang kailangan upang kontrolin ang emosyon kaysa pairalin ang galit. Kapag marunong huminahon ng isang tao bago magsalita, mas naiiwasan niya ang mga salitang maaaring makasira ng relasyon at tiwala. Mahalaga sa Panginoon ang pusong payapa dahil doon mas madaling nananahan ang pag-ibig, pagpapatawad at kabutihan. Habang lumalalim ang pasensya ng isang nilalang, mas nagiging maayos din ang kanyang pakikitungo sa pamilya at kapwa. Kapansin-pansin,
na maraming tahanan ang nawawalan ng saya dahil sa isang taong hindi marunong kontrolin ang kanyang init ng ulo. Munting hindi pagkakaunawaan ay agad lumalaki dahil mas inuuna ang emosyon kaysa mahinahong pag-uusap at pag-intindi sa sitwasyon. Nakakatakot lumapit sa taong palaging galit dahil hindi alam ng kanyang paligid kung kailan siya muling sasabog sa matinding emosyon. Unti-unting nawawala ang respeto at pagmamahalan kapag takot na ang mga tao sa paraan ng kanyang pananalita at pakikitungo. Habang tumatagal ang ganitong ugali, mas nagiging malungkot at mabigat ang samahang dapat sana ay puno ng pagkakaisa at kapayapaan. Ecclesiastes 7 verse 9. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Napakalalim ng paalala ng bersikulong nakasulat sa Biblia dahil tinuturuan ang bawat nilalang na huwag agad padadala sa galit at emosyon. Kapag hinayaan ng tao na kontrolin siya ng matinding damdamin, mas nagiging madali para sa kanya ang makagawa ng maling desisyon at masasakit na salita. Hindi nakakabawas ng dangal ang pagiging kalmado dahil mas kahanga-hanga ang taong marunong magtimpi kaysa sa laging nakikipagtalo. Pinagpapala ng Diyos ang pusong marunong magpatawad at umiwas sa gulo dahil mas nagiging payapa ang kanyang buhay araw-araw. Panglima, walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Nakakalungkot makita ang taong abalang-abala sa makamundong bagay, ngunit halos wala ng panahon upang pakinggan at pag-aralan ang mga aral ng Panginoon. Buong araw niyang inuubos ang lakas sa pansamantalang kasiyahan habang unti-unting nanlalamig ang kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kapag nawalan ng gabay mula sa banal na salita, madaling maligaw ang puso sa tukso, maling desisyon at kasalanang sumisira sa buhay. Hindi agad napapansin ng marami na ang paglayo sa mga utos ng Panginoon ay dahan-dahang nagdadala ng lungkot at kaguluhan sa kanilang pagkatao. Habang mas pinipili ng isang nilalang ang ingay ng mundo kaysa tinig ng Diyos, mas nagiging magulo rin ang direksyon ng kanyang pamumuhay. Joshua 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Napakaganda ng mensaheng dala ng talatang galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong ang taong malapit sa salita ng Diyos ay nagiging maingat sa kanyang mga hakbang araw-araw. Kapag palaging pinupuno ng banal na aral ang isip at puso, mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay kahit maraming pagsubok ang dumarating. Hindi sapat na marinig lamang ang salita ng Panginoon dahil mahalagang isabuhay rin ang mga utos at paalala na nakasulat sa Biblia. Mas nagiging matatag ang pananampalataya ng isang tao kapag inuuna niya ang gabay ng Diyos kaysa opinyon ng makamundong paligid. Liwanag sa madilim na landas ang banal na salita dahil tinuturuan nito ang tao na umiwas sa kapahamakan at kasalanan. Kapansin-pansin na maraming tao ang mabilis maniwala sa sabi-sabi ng mundo, ngunit hirap maglaan ng oras upang basahin ang Biblia at manalangin. Madalas na inuuna ang kasiyahan, aliwan at pansariling kagustuhan kaysa paglapit sa Panginoon na siyang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan. Unti-unting tumitigas ang damdamin kapag nasanay ang isang nilalang na mabuhay nang walang gabay ng banal na katotohanan. Kahit gaano pa karami ang kayamanan at tagumpay ng tao, mananatiling hungkag ang kanyang puso kapag wala ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Habang lumalayo ang isang tao sa banal na aral, mas nagiging madali rin para sa tukso na akayin siya sa maling direksyon. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Napakalalim ng kahulugan ng bersikulong nakasulat sa Biblia dahil malinaw nitong inilalarawan na ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ilaw sa magulong paglalakbay ng tao sa mundo. Kapag walang gabay ng Panginoon, madaling madapa ang isang nilalang sa mga bitag ng kasalanan at maling pagpili sa buhay. Hindi kayang palitan ng salapi, katanyagan o makamundong karunungan ang kapayapaang dulot ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Pinapalakas ng banal na aral ang puso ng tao, lalo na sa panahon ng pagkalito, lungkot at mabibigat na pagsubok. Pang-anim, mahilig sa tsismis at paninira. Mabilis kumalat ang pagkasira ng samahan kapag may isang taong nasisiyahang magkalat ng kwento na walang kasiguraduhan at katotohanan. Simpleng usapan lamang sana ang nauuwi sa malaking gulo dahil sa dagdag bawas na salita
na ipinapasa mula sa isang bibig papunta sa iba. Kapag nasanay ang isang nilalang na mangialam sa buhay ng kanyang kapwa, unti-unti ring nawawala ang kapayapaan sa kanyang paligid. Maraming pagkakaibigan ang tuluyang nasisira dahil sa paninirang ginagawa ng palihim at walang sapat na ebidensya. Hindi kailanman nagdadala ng mabuting bunga ang dila na ginagamit upang manakit, magkalat ng maling kwento at magpababa ng pagkatao ng iba. Proverbs 16 verse 28. A perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends. Napakalinaw ng paalala ng talatang galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong kayang paglayuin ng tsismis kahit ang pinakamalapit na magkakaibigan o magkakapamilya. Mabigat sa harapan ng Panginoon ang pusong natutuwang manira at magpakalat ng usaping nakakasugat ng damdamin ng kapwa. Hindi nasusukat sa dami ng nalalaman ang tunay na karunungan kundi sa kakayahang manahimik kapag walang mabuting sasabihin. Kapag maingat ang isang tao sa kanyang pananalita, mas nagiging payapa ang kanyang relasyon sa komunidad at mga taong nakapaligid sa kanya. Banal na pag-uugali ang umiwas sa mapanirang kwento dahil mahalaga sa Diyos ang pusong marunong mag-ingat ng salita. Kapansin-pansin na maraming tao ang mas interesado sa buhay ng iba kaysa ayusin ang sarili nilang pagkukulang at problema. Madalas na nagiging libangan ng ilan ang pakikinig sa negatibong usapan, kahit malinaw namang may nasasaktan at naaapektuhan. Unti-unting nawawala ang tiwala sa isang tao kapag nakikita ng kanyang paligid na mahilig siyang maglabas ng lihim at kwento ng kapwa. Nakakatakot lumapit sa taong sanay sa paninira dahil anumang sabihin sa kanya ay maaring ikalat niya sa ibang tao. Habang tumatagal ang ganitong gawain, mas lalo ring dumidilim ang kanyang pagkatao at pakikitungo sa paligid. Ephesians 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Napakaganda ng mensaheng nakasulat sa Biblia dahil tinuturuan ang bawat nilalang na gamitin ang bibig upang magbigay ng kabutihan at hindi sakit sa kapwa. Mahalagang piliin ng mabuti ang mga salitang binibitawan dahil maaring makapagbigay ang mga ito ng pag-asa o matinding lungkot sa ibang tao. Hindi nakakaganda ng pagkatao ang pagiging mapanira dahil mas kahanga-hanga ang pusong marunong mag-ingat sa damdamin ng kanyang kapwa. Pinagpapala ng Panginoon ang taong marunong magtimpi sa pananalita at umiwas sa usaping walang maidudulot na kabutihan. Pang-7, sobrang pagmamahal sa pera at material na bagay. Maraming tao ang unti-unting nakakalimot sa Diyos dahil buong puso nilang hinahabol ang kayamanan, luho at makamundong tagumpay na pansamantala lamang. Halos lahat ng oras at lakas ay inuubos para yumaman habang napapabayaan naman ang pamilya, pananampalataya at kapayapaang hindi kayang bilhin ng salapi. Kapag nasobrahan ang pagkagahaman sa material na bagay, madaling matukso ang isang nilalang na gumawa ng mali para lamang makuha ang kanyang gusto. Hindi agad napapansin ng marami na habang lumalaki ang kanilang kinikita, ay mas lalo namang nagiging hungkag ang kanilang puso at damdamin. Mabigat mamuhay na puno ng kasakiman dahil walang halaga ng pera ang tunay na makakapuno sa kaluluwa ng tao kundi ang presensya lamang ng Panginoon. 1 Timothy 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang galing sa Biblia dahil hindi pera ang masama, kundi ang labis na pag-ibig dito na nagiging dahilan ng kasalanan at pagkasira ng pagkatao. Maraming nilalang ang nawawalan ng katahimikan dahil handa nilang isakripisyo ang dangal, relasyon at pananampalataya alang-alang sa kayamanan. Hindi masamang umasenso sa buhay, ngunit nagiging delikado kapag material na bagay na ang sinasamba ng puso kaysa sa Diyos. Kapag salapi ang naging sentro ng buhay ng tao, madaling mawala ang habag, kabutihan at pag-unawa sa kapwa. Mahalaga pa rin ang pusong kontento at marunong magpasalamat kaysa taong maraming ari-arian, ngunit walang kapayapaan sa loob. Kapansin-pansin na maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil mas inuuna ng ilan ang trabaho at pera kaysa oras at pagmamahalan sa tahanan. Madalas na nauuwi sa inggitan, kompetisyon at samaan ng loob ang buhay kapag puro kayamanan lamang ang pinahahalagahan ng isang nilalang. Unti-unting nanlalamig ang puso ng tao kapag nasanay siyang sukatin ang halaga ng kapwa batay sa estado at pera na mayroon ng mga ito.
Nakakalungkot isipin na maraming tao ang handang manlamang o magsinungaling makuha lamang ang kanilang minimithing yaman. Habang lumalalim ang kasakiman sa puso, mas lalo ring nawawala ang tunay na ligayang nagmumula sa simpleng pamumuhay at pananampalataya. Matthew 6 verse 19. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy. Napakaganda ng paalala ng bersikulong nakasulat sa Biblia dahil tinuturuan ng tao na huwag ilagak ang buong puso sa mga bagay na mawawala rin pagdating ng panahon. Hindi madadala ng isang nilalang ang kanyang kayamanan kapag dumating ang oras ng kanyang paglisan sa mundong ito. Mas mahalaga pa rin ang mabuting puso, malinis na konsensya, at malalim na relasyon sa Diyos kaysa anumang halaga ng salapi. Pinagpapala ng Panginoon ang taong marunong makontento at hindi alipin ng makamundong pagnanasa. Pangwalo, ayaw humingi ng tawad at hindi marunong magpatawad. Napakaraming relasyon ang tuluyang nasisira dahil sa pusong mas pinipiling manatiling matigas kaysa aminin ang sariling pagkakamali at magpakumbaba. Mabigat dalhin sa kalooban ang galit at sama ng loob dahil habang tumatagal ay lalo lamang nitong pinapagod ang isip at damdamin ng tao. Kapag nasanay ang isang nilalang na kimkimin ng puot, unti-unti ring nawawala ang kapayapaan sa kanyang pagtulog, pakikitungo at araw-araw na pamumuhay. Hindi madaling magsabi ng sorry, lalo na kapag nasaktan ang pride, ngunit mas mahirap mabuhay na puno ng guilt at pagkakahiwalay sa kapwa. Habang pinipiling pairalin ang katigasan ng puso, mas lalo ring lumalayo ang isang tao sa awa at kabutihang nais ng Panginoon. Ephesians 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Napakalinaw ng mensaheng dala ng talatang galing sa Biblia dahil pinapaalala nitong ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kakayahang magpatawad at magpakita ng habag. Hindi kailanman naging madali ang magpalaya ng sama ng loob, lalo na kapag malalim ang sugat na iniwan ng nakaraan. Mas gumagaan ang puso kapag natutong bumitaw sa galit dahil hindi habang buhay ay dapat nakakulong ang damdamin sa sakit at hinanakit. Pinagpapala ng Diyos ang pusong marunong magpakumbaba sapagkat doon nagsisimula ang tunay na paghilom ng relasyon at pagkatao. Kabutihang loob at malinis na damdamin ang ilan sa mga katangiang nagpapakita ng banal na karunungan mula sa langit. Kapansin-pansin na maraming pamilya ang matagal nang hindi nagkakausap dahil lamang sa pride at kawalan ng lakas ng loob upang humingi ng tawad. Munting tampuhan sana ang nauuwi sa mahabang panahon ng katahimikan dahil walang gustong magpakumbaba at mag-ayos ng samahan. Unti-unting nawawala ang dating pagmamahalan kapag parehong puso ay puno ng galit, tampo at alaala ng nakaraang sakit. Nakakalungkot makita ang mga taong mas pinipiling alagaan ang kanilang ego kaysa iligtas ang relasyong matagal nilang binuo. Habang tumitigas ang damdamin ng tao, mas lalo rin siyang nahihirapang maramdaman ang tunay na kapayapaan at presensya ng Diyos. Colossians 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Napakalalim ng paalala ng bersikulong nakasulat sa Biblia dahil malinaw nitong itinuturo na walang sino man ang perpekto at lahat ay nangangailangan ng awa at pagpapatawad. Hindi maliit na bagay sa harapan ng Panginoon ang pusong marunong magbigay ng pangalawang pagkakataon sa kapwa. Mas nagiging magaan ang pamumuhay kapag marunong magpatawad dahil hindi na kailangang dalhin araw-araw ang bigat ng galit sa dibdib. Hindi nasusukat ang tunay na karunungan sa dami ng alam ng tao kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay, pakikitungo at paglapit sa Panginoon araw-araw. Maraming nilalang ang matalino sa paningin ng mundo, ngunit nananatiling walang kapayapaan dahil malayo ang kanilang puso sa banal na katotohanan ng Diyos. Kapag pinabayaan ng tao ang masasamang ugali na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao, dahan-dahan ding nawawala ang liwanag na dapat sana ay gumagabay sa kanyang landas. Hindi kailanman magiging sapat ang kayamanan, katanyagan o makamundong tagumpay upang punan ang kaluluwang kulang sa presensya ng Panginoon. Habang mas lumalapit ang isang nilalang sa Diyos, mas nagiging malinaw din ang kanyang direksyon, layunin at dahilan ng pamumuhay sa mundong puno ng tukso at kaguluhan. James 3 verse 17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving,
considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial, and sincere. Napakaganda ng mensaheng dala ng talatang galing sa Biblia dahil ipinapakita nitong ang karunungang nagmumula sa langit ay puno ng kabutihan, kapayapaan, habag, at katapatan. Hindi nagtuturo ang banal na karunungan ng kayabangan, galit, paninira, o pagmamalabis kundi inuunawaan nito ang halaga ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Pinagpapala ng Panginoon ang pusong marunong tumanggap ng pagkakamali at handang magbago para sa ikabubuti ng kanyang kaluluwa. Kapag hinayaan ng tao na gabayan siya ng salita ng Diyos, mas nagiging matatag siya laban sa tukso at mapanlinlang na impluensya ng mundo. Mas nagiging makahulugan ang bawat araw kapag pananampalataya at banal na pag-unawa ang sentro ng kanyang buhay. Napakaraming tao ang nagsisisi lamang kapag huli na ang lahat. Kaya habang may pagkakataon pa ay mahalagang siyasatin ang sariling puso at pagkatao. Mabuting direksyon ang naghihintay sa taong marunong yumuko sa harapan ng Panginoon at tumanggap ng kanyang banal na paggabay. Hindi man perpekto ang tao, mahalaga pa rin ang pusong handang matuto, makinig, magpakumbaba at umiwas sa mga ugaling sumisira sa relasyon sa Diyos. Habang lumalalim ang pananampalataya ng isang nilalang, mas nagiging payapa rin ang kanyang isip, damdamin at pakikitungo sa kapwa araw-araw. Dakilang biyaya ang magkaroon ng pusong puno ng tunay na karunungan dahil ang buhay na malapit sa Panginoon ay buhay na may liwanag, pag-asa at walang hanggang kapayapaan.